Isang araw, sa isang malayong baryo sa Pilipinas, may isang sabungero na nagngangalang Mang Cardo. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang mahusay na manlalaro ng sabong, ngunit sa kabila ng kanyang kasanayan, palagi siyang talo sa mga laban. Halos maubos na ang kanyang mga manok at malapit na siyang sumuko sa kanyang hilig. Isang gabi, habang siya ay naglalakad pauwi mula sa sabungan, may narinig siyang mahinang tinig na humihingi ng tulong. Sumunod si Mang Cardo sa tinig at natagpuan niya ang isang maliit na duwende na nasabit sa mga tinak ng puno. "Tulungan mo ako," sabi ng duwende. "Kung ililigtas mo ako, bibigyan kita ng swerte sa iyong mga sabang." Agad na inilabas ni Mang Cardo ang duwende sa mga tinak. Bilang pasasalamat, binigyan siya ng duwende ng isang maliit na gintong bell. Itong bell na ito ay magdadala sa iyo ng swerte. Iwagayway mo ito bago magsimula ang laban, at siguradong mananalo ka, sabi ng duwende. Kinabukasan, dala ang gintong bell, pumunta si Mang Cardo sa sabungan. Bago magsimula ang laban, iniwagayway niya ang bell. Sa kanyang pagkamangha, ang kanyang manok ay nanalo ng madali. Mula noon, hindi na natalo si Mang Cardo. Naging kilala siya sa buong rehiyon bilang ang sabungero na hindi matalo-talo. Ngunit isang araw, naging ambisyoso si Mang Cardo. Gusto niyang laging manalo kahit na hindi napatas. Ginamit niya ang bell sa bawat laban, kahit na hindi naman kailangan. Nakita ito ng duwende at nagalit. "Binigyan kita ng swerte para tulungan ka, hindi para abusuhin," sabi ng duwende. At biglang nawala ang bell. Matapos mawala ang gintong bell, bumalik si Mang Cardo sa dating buhay, isang sabungero na madalas talo. Nawala ang kanyang kasikatan, at marami sa kanyang mga kaibigan at kakilala ay nagsimulang lumayo sa kanya. Nadama niya ang bigat ng kanyang pagkakamali at ang pagiging ambisyoso niya na nagdulot ng kanyang pagbagsak. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa at nagmumuni-muni sa kanyang bahay, naalala niya ang duwende at ang tulong na ibinigay nito sa kanya. Napagtanto niya na hindi niya dapat inabuso ang biyayang ibinigay sa kanya. Nagpasya siyang hanapin ang duwende upang humingi ng tawad at tulong. Naglakad si Mang Cardo sa gubat kung saan niya unang nakita ang duwende. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, narinig niya muli ang mahinang tinig. "Mang Cardo, bakit ka narito?" tanong ng duwende. "Humihingi ako ng tawad," sagot ni Mang Cardo. "Alam kong nagkamali ako. Inabuso ko ang biyaya na ibinigay mo sa akin. Nais kong magbago at maging mas mabuting tao." Tiningnan siya ng duwende ng matagal at napansin ang sinseridad sa kanyang mga mata. "Mabuti na lang at napagtanto mo ang iyong pagkakamali," sabi ng duwende. "Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, ngunit dapat mong tandaan na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa panalo kundi sa pagiging patas at mapagkumbaba." Binigyan muli si Mang Cardo ng gintong bell, ngunit may isang kondisyon: maaari niya lamang itong gamitin kung talagang kailangan at hindi para sa pagiging ambisyoso. Sumang-ayon si Mang Cardo at nagpasalamat ng same time. Mula noon, nagbago si Mang Cardo. Hindi na siya naghahangad ng palaging panalo at natutunan niyang tanggapin ang pagkatalo bilang bahagi ng buhay. Naging mas mapagkumbaba at matulungin pa siya sa kanyang mga kapwa sa bungero. Dahil dito, hindi lamang siya naging kilala bilang isang mahusay na sabungero kundi bilang isang mabuting tao na may malasakit sa iba. At sa bawat laban na kanyang sasalihan, lagi niyang naaalala ang aral na natutunan mula sa duwende: ang tunay na swerte ay hindi nasusukat sa tagumpay kundi sa kabutihan ng puso. Matapos matanggap muli ang gintong bell, mas naging maingat at mapagpakumbaba si Mang Cardo sa paggamit nito.
Hindi na siya nagmamadali sa bawat laban at natutunan niyang pahalagahan ang bawat sandali ng kanyang buhay bilang sabungero. Naging mas malapit din siya sa kanyang mga manok, na itinuring niya na hindi lamang para sa laban kundi bilang mga kasama sa buhay. Isang araw, may isang malaking palaro ng sabong ang inanunsyo sa kanilang rehiyon. Ang premyo ay hindi lamang malaking halaga ng pera kundi pati na rin ang titulo bilang hari ng sabong. Maraming sabungero ang nagbalak na sumali, kasama na si Mang Cardo. Ngunit alam niya na hindi niya kailangang gamitin ang gintong bell sa palaro dahil nais niyang patunayan sa sarili na kaya niyang manalo ng patas. Sa unang mga laban, nagtagumpay si Mang Cardo nang walang tulong ng gintong bell. Naging masigasig siya sa pagsasanay ng kanyang mga manok at masusing pinag-aralan ang mga kalaban. Ngunit sa huling laban, nakaharap niya ang isang sabungero na kilala sa pagiging tuso at malakas ang mga manok. Maraming naniniwala na hindi kayang talunin ni Mang Cardo ang kalaban. Bago magsimula ang huling laban, naisip ni Mang Cardo na gamitin ang gintong bell upang matiyak ang panalo. Ngunit naalala niya ang pangako niya sa duwende at ang aral na natutunan niya. Hindi ko kailangan ng swerte kung ako ay naniniwala sa aking kakayahan, bulong niya sa sarili. Sa halip na gamitin ang bell, mas lalo niyang pinaghandaan ang laban. Ginabayan niya ang kanyang manok ng may tibay ng loob at tiwala. Sa kanyang pagkamangha, ang kanyang manok ay nagpakita ng hindi pangkaraniwang tapang at talino sa laban. Sa huli, siya ang nagwagi ng patas at walang tulong ng anumang mahika. Pagkatapos ng palaro, binati siya ng maraming tao at kinilala bilang isang tunay na hari ng sabong. Ngunit higit sa lahat, nadama ni Mang Cardo ang kasiyahan na hindi dulot ng premyo kundi ng pagiging tapat niya sa sarili at sa kanyang mga prinsipyo. Nang gabing iyon, nagpakita muli ang duwende. Natutuwa ako sa iyong pagbabago, Mang Cardo, wika nito. Napatunayan mo na ang tunay na swerte ay nasa puso ng isang taong marangal at matapat. Hindi mo na kailangan ng gintong bell, dahil taglay mo na ang pinakamahalagang biyaya, ang iyong katapatan at kabutihan. Nang maglaon, ibinigay ni Mang Cardo ang gintong bell sa isang batang sabungero na nangangailangan ng gabay, tulad ng ginawa ng duwende sa kanya. At mula noon, hindi na siya nakakita muli ng duwende, ngunit alam niyang ito ay nasisiyahan sa kanyang paglago bilang isang tao. Sa kanyang pagtanda, naging alamat si Mang Cardo, hindi lamang bilang isang mahusay na sabungero kundi bilang isang taong nagturo ng halaga ng katapatan, pagpapakumbaba, at tunay na tagumpay. At ang kanyang kwento ay nanatiling inspirasyon sa maraming henerasyon ng sabungero sa kanilang baryo. Matapos ang matagumpay na palaro at ang pagbabago sa kanyang buhay, naging mas mapagbigay at mapagkalinga si Mang Cardo sa kanyang komunidad. Ginamit niya ang kanyang yaman at kasikatan upang tulungan ang mga nangangailangan, lalo na ang mga batang sabungero na nais matuto ng patas at may respeto sa larangan ng sabong. Itinatag niya ang isang maliit na paaralan ng sabong sa kanilang baryo, kung saan tinuruan niya ang mga kabataan hindi lamang ng mga teknik sa pag-aalaga at pagsasanay ng manok kundi pati na rin ng mga aral tungkol sa katapatan, disiplina, at paggalang sa kalaban. Ang sabong ay hindi lamang tungkol sa panalo, palagi niyang sinasabi. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng karakter at pagiging tunay na tao. Dahil sa kanyang mga ginawa, lalo siyang naging respetado at minahal ng kanyang mga kabaryo. Ang kanyang kwento tungkol sa duwende at ang gintong bell ay naging bahagi na ng kanilang kultura, isang alamat na nagpapaalala sa lahat na ang tunay na swerte ay nasa kabutihan ng puso. Isang araw, habang siya ay nagtuturo sa mga bata, may isang batang lalaki na lumapit sa kanya. Mang Cardo, totoo po ba ang kwento tungkol sa duwende at sa gintong bell? Tanong ng bata.
Ngumiti si Mang Cardo at tumango. Oo, totoo iyon. Ngunit higit sa gintong bell, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ang pagiging tapat sa sarili at sa iba. Ang swerte ay hindi nasa isang bagay na maaaring mawala, kundi nasa ating mga gawa at desisyon. Nang maglaon, naging masigasig ang batang lalaki sa pag-aaral ng Sebang, at siya ay naging isa sa mga pinakamahusay na mag-aaral ni Mang Cardo. Sa paglipas ng panahon, ang bata ay naging isang respetadong sabungero na nagdala ng karangalan sa kanilang baryo, tulad ng ginawa ni Mang Cardo. Nang sumapit ang panahon na si Mang Cardo ay tumanda na at hindi na kayang magturo, ipinasa niya ang kanyang kaalaman at pamamahala ng paaralan sa mga nakatatanda niyang mag-aaral. Ang tunay na pamana ay hindi ang mga material na bagay, kundi ang kaalaman at aral na ating ibinabahagi sa iba, wika niya sa kanyang huling aralin. Nang mamatay si Mang Cardo, buong baryo ang nagluksa. Ngunit ang kanyang mga aral at kwento ay nanatiling buhay sa puso ng bawat isa. Ang gintong bell ay hindi na muling nakita, ngunit ang mensahe nito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao. At sa bawat laban ng Sebang sa baryo, bago magsimula ang laban, ang mga sabungero ay nag-aalay ng isang sandali ng katahimikan bilang pagpupugay kay Mang Cardo, ang sabungero na hindi lamang nagwagi sa laban kundi nagwagi rin sa buhay sa pamamagitan ng kanyang kabutihan at katapatan. Matapos ang pagpanaw ni Mang Cardo, ang kanyang mga aral at pamana ay patuloy na nagbigay ng inspirasyon hindi lamang sa kanilang baryo kundi maging sa mga karatig na lugar. Ang maliit na paaralan ng Sebang na kanyang itinatag ay naging sentro ng karunungan at kabutihan, kung saan ang mga bagong henerasyon ng sabungero ay patuloy na tinuturuan ng mga prinsipyo ng katapatan, disiplina, at paggalang. Isang araw, may isang matandang lalaki mula sa malayong bayan ang dumating sa baryo. Siya ay naghahanap ng kasagutan sa isang misteryo na matagal na niyang daladala. Narinig niya ang alamat ni Mang Cardo at ang gintong bell, at nais niyang malaman kung may kaugnayan ito sa kanyang sariling kwento. Bago ako mamatay, nais kong malaman kung may kinalaman ang gintong bell sa aking pamilya, sabi ng matanda. Ang aking lolo ay dating sabungero rin, at mayroon siyang kwento tungkol sa isang duwende at isang gintong bell na nagbigay sa kanya ng swerte. Ngunit isang araw, nawala ito, at kasabay nito ang kanyang kapayapaan. Ang mga tao sa baryo ay nagulat sa kwento ng matanda. Tila may koneksyon ito sa kwento ni Mang Cardo. Tinawag nila ang mga nakatatandang mag-aaral ni Mang Cardo upang siyasatin ang bagay na ito. Sa kanilang pagsisiyasat, natuklasan nila na ang gintong bell ay may mas malalim na kasaysayan kaysa sa inaakala nila. Ayon sa mga lumang dokumento at kwentong bayan, ang gintong bell ay isang simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan sa mga sabungero. Ito ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon, ngunit nawala noong panahon ng digmaan. Ang duwende, na siyang tagapag-ingat ng bell, ay naghihintay lamang sa tamang tao na magdadala nito pabalik sa mundo upang ibalik ang balanse at kapayapaan. Nang marinig ito ng matanda, siya ay napaiyak. Kaya pala hindi na naging mapayapa ang aming pamilya. Nawala ang bell, at kasabay nito ang aming swerte at kapayapaan. Sa tulong ng mga tao sa baryo, nagpasya ang matanda na hanapin ang duwende at ibalik ang gintong bell. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila ang isang lumang puno sa gitna ng kagubatan. Sa ilalim nito, may isang maliit na yungib kung saan naninirahan ang duwende. "Bakit kayo narito?" tanong ng duwende. "Nagmula kami sa baryo ni Mang Cardo," sagot ng matanda. "Nais naming ibalik ang gintong bell upang maibalik ang kapayapaan sa aming pamilya at sa lahat ng sabungero." Tumango ang duwende.
Ang gintong bell ay hindi lamang isang bagay na nagbibigay ng swerte. Ito ay simbolo ng kabutihan at katapatan. Kung nais ninyong makuha ito, kailangan ninyong patunayan na kayo ay karapat-dapat. Nagdaos ng isang paligsahan ang mga sabungero mula sa iba't ibang bayan upang patunayan kung sino ang karapat-dapat na magdala ng gintong bell. Sa huli, ang matanda at ang kanyang pamilya ay nagwagi, hindi dahil sa kanilang galing sa subang kundi dahil sa kanilang katapatan at kabutihan. Nang ibalik ang gintong bell sa baryo ni Mang Cardo, muling nagningning ang kapayapaan at pagkakaisa. Ang mga sabungero ay nagkaisa sa ilalim ng mga aral ni Mang Cardo, at ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lahat. At sa bawat laban ng Subang, bago magsimula ang laban, ang mga sabungero ay nag-aalay ng isang sandali ng katahimikan bilang pagpupugay kay Mang Cardo, ang sabungero na hindi lamang nagwagi sa laban kundi nagwagi rin sa buhay sa pamamagitan ng kanyang kabutihan at katapatan. Ang gintong bell ay nanatili bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa, at ang kwento ni Mang Cardo ay patuloy na nagbibigay ng aral sa bawat henerasyon.